Grabe ang gali. Pagkatapos inumin ang Zujudat, hindi ako napapagod magbisikleta. CJ, bilis. Yifu, seryoso ba kayong magpapakasal ng peke para kay Lola? Lalong humihina si Lola. Pag uwi ko rito, hindi ko hahayaan siyang mamayaw ng may pagsisisi. Sige na nga, yung marriage post pinagagawa na natin yon. Matatapos din yan agad. Sige, bilisan mo. Opo. Sabi ko bilisan mo, ganito lang talaga ang takbo. Naku Gifu, 80 kilometro na ang takbo natin. Hoy gwapo, una na ako. Paalam. Interesante. Sige, habulin natin siya. CJ. Hoy, marunong ba kayong magmaneho? Black Tiger Gang ang may pakone rito. Umalis kayo kung ayaw niyang mamatay. Aalis na ako. Bitawan mo. Gifu, may nagbayad para patayin ka. Paumanhin na. Sige na, kasi naman ako ay isang mabuting Samaritana na mamamayan. Sige na. Hoy, tigilan mo, bitawan mo ang gwapong yan. Hoy Chinita, pinili mong sumuong sa peligro, kahit impyerno ay tatahakin. Ayusin mo siya. Uumayos ka. Tumawag na ako ng pulis. Huwag kang lalapit. Naku po. Wow, ang lakas ko pala. Sugod na tayong lahat. Sabay-sabay tayo. Suntok ko. Suntok ulit. Sasapakin kita. Ang piyon ni Lola para sa pundasyon. Sobrang lakas talaga. Mahal kita, Lola. Guwapang dalaga. Handa ka na ba? Alis na tayo. Gusto mo ba ng away? Siya yun. Ayos lang kayo. Ang pogi niya, buti hindi siya nasaktan. Kung hindi, mawawalan tayo ng gwap. Salamat. Walang problema. Maliit lang yan. Trip ko talaga. Tumulong sa nangangailangan. Walang anuman. Salamat sa pagsagi. Hala. Pakasal na tayo. Ano? Kasal? Hindi Kayo dalawa. Ano bang nangyari? Ako ang sumagip sa inyo. Ito ang kapalit, pasalubong bat o panlilin lang. Di mo na ako kilala. Anong kilala? Sabihin ko sa'yo, huwag kang magpanggap. Mukhang, di talaga niya ako kilala. Di ganun. Ay. Pasensya na po miss. Si boss po namin, hindi sadya ang pag-abala. Nabalisa siya sa lola niya. Grabe ang pressure. Kaya naman, napapakasal ka na. Pinahanap pa ako ng peking asawa. Miss, teka, baka pwede maging peking asawa ni Boss View. Hindi, kayo dalawa. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit lagi naghahanap ng ibang magiging asawa? Ako. Aminado ako. Medyo gwapo ka nga. Pero hindi niya dapat ganito. Sige na. Kung ayaw ng binibini, di wag na lang. President View, ang inyong marriage poster ay nalimbag na. Pakikipagkasal sa inyo, 1 taong sweldo. 0 milyon. Payag po ba kayo kung ipapaskil ko na po? Ano? Kanina mo sinabi, magkano ang sweldo sa pakunwaring kasal? 0 milyon? Naku, 0 milyon para sa 1 taon. Kung makuha ko itong 0 milyon, problema sa pagkain ni Lola ay masosolusyonan na. Pakunwaring kasal lang naman. Wala namang masama, diba? Pasensya na ho. Ay, medyo malakas ang boses ko kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin. Si Presidente Flu, diba? Lanan. Naghahanap ka ba ng asawa? Ang iyong mapapangasawa, narito na. Payag ka bang pakasal sa akin? Naman, syempre payag ako. Ako. Syempre, hindi dahil sa pera, kaya ako pumayag. Dahil nakita ko. Masunurin kang anak. Sa panahon ngayon, mga taong tulad mong masunuri, bihira na lang. Kaya suportahan ka. Ano sa palagay, ang kasal, tuloy na ba o hindi? Tuloy. Tara. President View. Hoy, huwag kang gagalaw. Ako na.
Alamin niyo kung sinong may utos sa kanila. Opo. Hindi ko inakala na ako si Chen Mei ay ikinasal na lang bigla. Pero itong asawa kong biglaan, ang gwapo pa rin. Sulit na sulit. Nai-transfer ko na ang pera. Bukas susunduin kita para dalawin si Lola. Sige, ayos lang. 1, 0, 100, 1,000, 1,0, 000, milyon, 1,0 milyon. Pangbili ng pagkain ni Lola ay may pondo na. Lola, Mabuting ang bilis mo nakakuha ng bigas. Lola, syempre naman, hindi mo ba alam kaninong apo ako? Madali lang tong mga konting bigas. Pero yung milyon-milyong bigas na, sobrang dami at bigat talaga. Isang maliit na babae lang ako. Nang magbuhat nitong lahat, muntik na akong mapagod ng husto. Sa parteng to, kulang ako sa pagpaplano. Halika. Wow! Ito yung noong nakaraan, sa mga corrupt na hinalungkat ni Lola. Nakuha naming space ring, hawakan mo to. Sa mga susunod na gamit, gamitin mo na lang tong space ring para madali ang pagbuhat. Kung ganun, di ka na mapapagod. Mahal kong apo. Space ring. Ang galing naman yan. Subukan ko nga. Wow! Itong space ring. Ang lupit talaga. Mahal kita, Lola. Mahal ka rin ni Lola. Naalala ko noong huli, biglaan kasi ang alis ko, nakalimutan kitang, mahirap kumita para sa pangangailangan. Kaya ngayon, ituturo ko sa iyo ni Lola, ang magic na panggagamot para mas madali kang kumita. Magic na panggagamot. Tama, kapag namana mo tong abilidad, ikaw na ang pinakamahusay na doktor. Malalaman mo kung may sakit ang tao, sa isang tingin lang. Handa ka na ba, apo? Salamat, Lola. Apo ko itong mga bigas. Kukunin ko na. Sa mga susunod na araw, lalong lalamag ang panahon. Sa mga mainit na damit, kailangan mong maghanda pa. Huwag kang mag-alala, Lola. Ako na ang bahala. HMM. Sa ibang mundo nagtatagumpay si Lola. Sumusunod lang ako sa kanya. Ito ang aming masayang pamumuhay. Nandyan na. Sino iyon? Hi. Yang asawa mong yan. Asawang mura. Ito ba ang tingin mo sa akin? Hindi. Sa puso ko. Hindi ka mura. Mahal kong asawa. Tuloy po kayo. Peking kasal ng 1 taon. 1,0 milyon agad. Hindi talaga mura. Dadalhin kita sa lola ko. Ikaw. Anong tinitingnan mo? Anong nangyari? Isang gabi lang, para bang iba na ang aura niya. Ang laki ng pagbabago. Nakatingin ka pa? Sabihin ko sa'yo, mabagsik ako. Kaya kong tapatan ang Lalapitan mo pa, babatukan na kita. Sisipa na talaga ako. Ako. Medyo matapa. Ha? Naku po, ang gwapo niya. Sino kaya ang makakatiis nito? Asawa mo na ako ngayon. Sino gusto mong suntukin? Bagaman peking kasal lang tayo. Nagpapalabas lang ako, hindi nagbebenta ng katawan. Kung ganyan ka pa, sisigaw ako ng panghaharas. Talent lang, hindi katawan. Alainan. Madali lang yan. Magkano ba ang kailangan mo para ibenta ang sarili? Gawin na natin kapanipaniwala at dagdagan pa natin ng anak. Baka sa saya ni Lola, gumaling na siya. Ano? Dagdagan ng anak? Fu Yanjing. Ikaw. Baog. Paano mo nalaman na baog ako? Ang pagkabaog ko, walang nakakaalam. Paano niya nalaman? Totoo pala sinabi ni Lola. Magaling talaga ang medisina niyang itinuro. May sakit man o wala, isang tingin lang alam ko na. Paano ko nalaman? Sa itsura mo palang kita ko na. Hindi mo ba sinabing gusto mo? Magkaanak ako. E di gawin natin. Hi, Sige nga. Subukan mo, Jera. ayoko nang makipagtalo pa. Wow. Malaking bahay.
Pagkita natin kay Lola, huwag kang magsalita ng kung ano. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin. Ang pagkabaog mo sa kanila. Sige na, nagbibiro lang ako. Alam ko ang gagawin. Ikaw naman ang unang nagbiro. Ngayon di mo matanggap. Ano to? Mag-asawa na tayo ngayon. Ano sa palagay mo? Sige, mahal. Tara na. Mahal, ang kalagayan ni nanay, lalong lumalala. Ate, ang katawan ni Lola, araw-araw ay humihina. Kaming buong angkan, nandito para kay Lola. Si Yanjing. Di ba sabi, uuwi na siya? Bakit wala siya? Paborito siya ni Lola. Baka ayaw pa niya makita si Lola. Sino nagsabi na di ako dadaan? Yanjing, nakauwi ka rin. Sino ito? Asawa ko po, si Maymay. Ano? Asawa mo siya? Yanjing, ikakasal ka na? Maymay, kilalanin mo, nanay ko, tatay ko, tita ko, at pinsan ko si Fu Minghui. Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta ka? Ako si Chen Mei, asawa ni Yanjing. Mabuti naman. Maimay, ang bait mong babae. Salamat po. Di ba ayaw ni Yanjing sa pakikipagrelasyon, bigla na lang ikinasal. Baka habang buhay pa si Lola, kukuha ng mana. Yanjing, Lanan, ang pangarap ng lola mo'y makasal ka na. Ngayong ikakasal ka na, ito'y paraan ng pag-alay sa kanya. Array, pagpapakasal lang, anong pag-alay yan? Kung mapapagaling si Lola, yun ang tunay na pagmamahal. Yanjing, itong tita, hindi ba't pamilya ta? Bakit ang agresibo mo? Tita, anong ibig mong sabihin? Madali lang ang punto, ang makakapagpagaling kay Lola. Siya ang tunay na may malasakit, ang anak kong si Minghui, ang makakapagpagaling sa kanya. Anak, hindi mo ba sinabi na si Dr. Hua, nahagilap na si Hua Yizhen? Si Yanjing at asawa niya ay biglang dumating, malinaw na gusto nilang makalamang sa mana. Huwag natin payagan to. Dalhin mo agad si Dr. Hua, para magsuri kay Lola. Hua Yizhen, ang hari ng medisina ng dakilang siya, ang bantog na, haring manggagamot na nakagagamot ng kahit anong sakit. Sabi nila mahirap hanapin siya. Minghui, nahagilap mo talaga siya. Oo. Noong paparito ako, naipaliwanag ko na kay Dr. Hua. Sa ngayon, malapit na siyang dumating. Binata Fu. Narito na si Hua. Nakilala na si Divine Physician Hua. Pangalawang Ginoo. Kumusta na ang lola? Gagamutin ko na siya ngayon din. Salamat Divine Physician Hua. Halina kayo. Yanjing, hindi ba't napakakaiba nito? Ano ng problema? Tingnan mo ang pinsan mong ito. Matagal nang kinuha si Divine Physician Hua para magpagamot. Bakit ngayon lang niya sinabi? Hindi ba't sobrang kahinahinala? Sige na, hayaan na. Mas mabuting obserbahan muna ang doktor. Paano niya gagamutin si Lola? Divine Physician Hua. Ano ng balita? Kaya mo ba siyang gamutin? Maliit na problema lang. Matanda na kasi si Lola. Biglaan ding nagkasakit. Kaya nahilo lang ng basta. Tusukin ko lang ng ilang beses. Gagaling siya sigurado. Kuya, nakita mo ba? Ang makapagpagaling kay Lola, siya ang tunay na mapagmalasakit. Bilis! Bilis! Fu Yanji, kahit panganay ka sa angkanyo, pag nagamot na ni Minghui si Lola, mas mataas na ang pwesto niya, kaysa sayo. Pangunahing pagkahilo lang ba? Tigil! Anong ginagawa mo? Si Dr. Hua ang gumagamot kay Lola. Hinahadlangan mo ba ito? Anong nangyari? Nagkamali si Dr. Hua. Hindi karaniwan ang pagkawala ng malay ni Lola. Kapag itinurok niya, mamamatay si Lola. Malandi ka. Doktor ka rin ba? Walang kwentang doktor yan. Dr. Hua. Siya ay bagong asawa lang, ni Fu Yanjing. Pananamit mo'y mura, at hindi makisig. Wala kang alam sa medisina. Ikaw. Ganun ba? Malandi. Kung hindi ka doktor, bakit mo ako pinagdudahan? Mukhang, ang pamilya Fu, ayaw talaga ng tulong ko. Hindi. Yanjing, bigla-bigla mo na lang, dinala ang babaeng to. Sinasabing asawa mo pa. Ngayon pati, pinakamagaling na doktor ay tinuya niya.
Sadyang, ayaw niyong gumaling si Lola. Gusto niyo siyang mamatay. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi normal na, pagkawala ng malay to. Si Dr. Hua, nagkamali ng diagnosis. Wala kang respeto. Buong buhay ko sa medisina. Libo-libo na ang nagamot ko. Hindi bababa sa 8,000. Mangiinsulto ka pa sa akin? Kung, sabi mong si Lola, hindi ordinaryong pagkahimatay. Eh ano nga ba, ang sakit niya? Kung may sasabihin ka, pagtitiisan ko. Pero kung wala, hindi ko to palalampasin. Wala talagang sakit si Lola. Ito ay pagkalason. Lason siya. Ang nangyari sa kanya. Maliit na babae, walang alam. Kung sabihin mong si Lola po, may ibang sakit, pwede pa yatang maniwala. Pero ang sinasabi mo pa, nalasan si Lola? Akala mo ba ako, hindi makakita ng lason? Na ganito lang? Tama siya, Ale. Nung nagkakasakit si Lola, dami ng eksaminasyon, wala namang doktor, nagsabi ng lason. Nagkamali ka ba? Tama ang nakikita ko. Kahit hindi ko maintindihan, bakit hindi nakita ng ospital na nalason si Lola? Pero, tungkol sa lason na to, hindi ako nagsisinungaling. Tama na. Ayoko nang magsaya ng oras sa'yo. Ang sakit ni Lola. Papaano? Pamilya po. Gagamutin niyo ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Huwag. Gamutin na. HMP. Naku, Maymay. Subukan muna natin siya. sige na nga. Bantayan ko naman dito, si Lola Few. Panoorin mo ng mabuti. Ako, ay tinurukan na si Lola, ng karayom, pagkatapos magpahinga. Gigising din siya. Array. Dr. Hua. Talagang number 1. Sa medisina, hindi tulad ng iba. Walang alam. Nanggugulo pa. Nakakahiya. Yan, Jing. Ang pangit ng taste mo, sa babae. Dr. Hua, tapos ka na ba? Akala ko magaling ka, pero hindi pala. Anong ibig mong sabihin? Lola. Nanay, Lola. Nanay, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka. Dr. Hua, bilis, sagipin mo si nanay. Ito, tama ang pagtusok ko. Dapat nabawasan na. Mga daluyan ng dugo. Sa totoo lang, hindi dapat ganito. Kung gusto mong mamatay, agad si Lola, itusok mo na yan. Karayom na yan. Sabi ko na nga, lason ang sanhi ng pagkawala ng malay. Itinuloy mo pa rin. Ngayon ito na. Mga daluyan ng dugo. Umabante nga. Kumalat na ang lason. Kung itutuhog mo pa. Si Lola, talagang mapapasalamat sa'yo. Dr. Hua, huwag kang makinig. Tuhugin mo. Nagkamali ba talaga ako? Mali ka talaga. Pero, may pag-asa pa si Lola. Pahiram ng karayo. Halika. Anong balak mo? Liligtas ko siya. Bulag ka ba? Kanina ayaw mo pa magturok si Doc. Kuha kay Lola. Bakit ikaw mismo ang nagtuturok? Pareho ba ang aking paraan? Sa kanya, pumapatay ang paraan niya. Lumiligtas ang sa akin. Anong papatay liligtas? Pag nasira mo si Lola, anong gagawin mo? Mas masahol pa ba ngayon? Shen Mei, marunong ka ba talaga? Kaya mo bang lunasan si Lola? Siyempre. Kung hindi, paano ko nalaman? Ang sikreto mo. Huwag kang mag-alala. Matanda, ano ang tamang paglunas? Panoorin mo. Ito ang makalangit na karayo. Dr. Hua, ano ba ang makalangit na karayo? Ang makalangit na karayo, ang pinakamahiwagang pamamaraan ng acupuncture sa TCM. Sabi nila, isang karayom lang, powawala ang lahat ng sakit. Kahit gaano kalubha ang sakit, basta may hininga pa, kayang iligtas. Ngunit sa kasamaang palad, nawala na ito 300 taon na ang nakalipas. Sa ngayon, wala nang nakakaalam. Nabasa ko lang sa lumang aklat, hindi ko inakala na makikita ko ito ngayon. Ang galing. Maymay. Okay ka lang ba? Hindi ko inakala na paggamit ng ay nakakapagod pala. Pero, mabuti na si Lola. Sabi mo magaling, di naman gumising si Lola hanggang ngayon. Nay. Gumising na si Lola.
Lola, Nay, gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Anong nangyari sa akin? Nay, may sakit ka. Kanina lang. Si Maymay ang babaeng naggamot sa'yo. May. Nay, ito ang asawa ni Yanjing, ang apo mong babae na si Maimay. Lola, kumusta po kayo, Lola? Maymay. Nagising ka na? Nasaan tayo? Anong ginawa mo sa akin? Kwarto ko ito. Hinimatay ka kanina, kaya dinala kita dito para magpahinga. Nakalimutan mo na ba? Ganun ba? Kumusta na si Lola? Okay lang ba siya? Dahil sa ginawa mo, gumaling na si Lola. Bago umalis si Dr. Hua, sinabi niya hindi lang gumaling, kundi mas malakas pa ngayon kaysa dati. Ayos. Si Dr. Hua, umalis na siya. Lanan. Nung hinimatay ka, umalis na siya agad. Pero bago umalis, hinangaan niya ang kakayahan mo. Aminado siyang mas magaling ka. Siyempre naman, lumang pamana ni Lola, di pangkaraniwan. Anong ginagawa mo? Hindi ko inakala na may ganyan ka palang kagaling sa panggagamot. Lalo kitang naintriga. Siyempre, marami pa akong sikreto na hindi mo pa alam. Hoy, umalis ka nga dyan. Ako muna ang babangon. Hanggang kailan mo ba ako pipigain? Hindi ko sinasadya. Naku, ang haba ng pilik mata ni Fu Yanjing. Totoo ba yan o peke? Ano ba? Nahihiya ka pala? Kanina mo pa sinasabi, gusto mo raw ng anak? Sige nga, subukan mo. Ang totoo niyan, nahihiya ka pala, bigla ka namang nanliligaw. Ang interesting naman. Ano nang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, dalawin natin si Lola. Kaya mo pa bang maglakad? Kaya ko. Hoy, yang suot mo ang dadalhin mo. Yanjing. Napakabait ng asawa. Di ba? Sa tingin ko rin, maganda siya. Ano ba ang problema nitong asawa kong to? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nakuha ko na. Oras na para magpakitang gilas. Lola, sobra naman po ang papuri niya. Dahil ito si Yanjing ay sobrang mahal ako. Kaya naging ganito ako ng napakabuti. Lola mayroon ka ba ang sakit sa katawan ngayon? Wala na. May. Mula nang gamutin mo si Lola, gumaling na siya ng lubos. May. Ikaw ang tagapagligtas ni Lola. Hindi naman po ganun kaseryoso. Hindi ako nagmamalabis. Ito'y totoong katotohanan. Iniligtas mo ang matanda. Hindi lang ang matanda, tagapagligtas ng isang tao. Kundi pati ng buong angkan namin, tagapagligtas. Tadhana na yata ito. Noong magkasakit si Lola, nagpakasal ka agad at nagamot pa ang kanyang sakit. Para sa akin, swerteng pagsasama nila. Lola, nanay, tatay, medyo gabi na po. Kailangan ko nang umuwi. Hoy! Ano? Uuwi. Umuwi ka na. May. Alam kong ikinasal ka kay Yanjing, pero hindi pa kayo nakapagkasal. Kaya sa puso mo, wala pang kapanatagan. Pero huwag kang mag-alala. Si Lola ay mag-aayos ng kasal sa lalong madaling panahon. Lola, nagkakamali po kayo. Maimay, Yanjing ang napangasawa kahit wala man kayo ginawang seremonya. Ang pamilya Fu ay pamilya mo na. Huwag kang mahihiyang dito. Mula ngayon, dito ka na tumira. Naku po. Lola, Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi mahihiya si Maymay. Di ba? Di ba? Mabuti naman. Ngayong gabi, dito ka na matulog. Hindi tayo aalis. Ano nang gagawin ko? Panandalian lang naman ang pagtira mo rito. Bakit ka ganyan kabahala? Kung totoong mag-asawa, siguradong hindi ako mag-aalala. Ang problema, peke lang tayo. Ngayon kailangan kong manirahan rito. At magsama pa tayo sa iisang kwarto. Paano ito mangyayari? Madali lang solusyon. Gawin nating totoo ang pagpapangga at magkatotoong mag-asawa. Wala ka sa katwiran. Simula pa lang peke na tayo. Paano maging totoo yun? Fu Yanjing. Baka naman, nahuhulog ka na sakit. Naku.
Kadiri, ano ba to? Iniisip ko pa? Ikaw pa namang mayamang si Young Master. Paano magkakagusto sa ordinaryong tulad ko? Pero, Young Master Few, Yeah. pwede bang gawa tayo ng konting negosyo? Anong klaseng negosyo? Maaari kitang pagalingin sa pagkabaog. Ay, Anong ginagawa mo dito? nakakatakot ka. May, ngayon ka lang tumira sa For Residence. Makinig lang ako. Eh di makikinig din ako. Nagbibiro ka ba? Bibigyan kita ng diskwento. 1,000,000. Gagamot ka ba o hindi? Sige, gawin mo na. Sage maghubad ka na. Kailangan pang maghubad. Siyempre naman. Kahit na ang paggamot sa pagkabao, hindi nangangailangan ng karayo, pero may kinalaman ito sa pressure points mo. Kaya mas mainam na maghubad. Huwag mo sabihing nahihiya ka. Maghubad? Ikaw nga hindi natatakot. Eh ako pa kayang mahiya. Eh di maghuhubad na ako. Sige na. Hindi ko napansin. Ang asawa kong to, di lang gwapo. Malakas pa ang katawan. Ang galing talaga. Siyempre naman. Hoy, nasagi mo ako. Habulin natin. Nasugatan siya. Hindi makakalayo yan. Tara na. Bastos ka. Ano nang ginagawa mo? Sinampal lang kita, di ba? Huwag kang Hoy. Aray. Ang bigat nito. Okay na. Gising ka na. Ang sugat, nalapatan ko na. Walang vital na tinamaan. Pero baka magkapeklat. Salamat. Salamat sa pagligtas mo. Anong nangyari sa'yo? Wala lang. Magpahinga ka na. Aalagaan kita. Hindi naman siguro. Boss Phil, ayon sa investigasyon, yung babaeng nagligtas sa inyo, 1 buwan na ang nakalipas. Umalis na sa factory door, lumipat na ng tirahan, wala pa kaming leads kung nasaan siya. Maghanap pa tayo. Opo. Mahahanap din kita, di ba? May, naku, ang totoo. Ay, pasensya na. Bigla lang akong napatingin. Ipagpapatuloy ko na ang paggamot. Hi. Anong ginagawa mo? Nakasuot ka pa ng damit. Hindi makakapaggamot ng maayos. Mga kabataan ngayon, grabe ang laro sa karahasan. Hindi masasaktan si Yanjing. Nay, makinig ka ulit. Natama siya. Ang sarap talaga. Wow, ang galing. Naku, May, akala ko normal siyang babae. Bakit ganito siya? Nay, maligayang bati. Magkakaroon ka na ng apo sa tuhod. Ay, salamat din. Salamat din. Tara na tara. Ganyan ang matanda at hindi namatay. Nakakainis talaga. Nanay. Hindi mo dapat pinayagan ako. Ipatawag si Dr. Hua para magpagamot kay Lola. Baka namatay na siya. Ngayon pa nagkaganito. Hindi lang gumaling si Lola. Nagpabida pa si Fu Yanjing. Anak, sa tingin ko, ang pag-okay ni Lola ngayon, hindi ang punong usapin. Ang totoo, si Chen Mai nakasama ni Fu Yanjing pagbalik niya. Sino ba talaga si Chen Mai? Mas magaling pa yata kesa kay Dr. Hua. Kailangan nating siyasatin ang buong katotohanan bago pa lumaki ang problema. Sige, papahanap ko na. Si Chen Mai, di ba? Kahit sino ka man. Dahil sinira mo ang plano ko. Hindi ako titigil dito. Tignan natin. Ang sarap. Sobrang komportable. Naku, ang galing. Ang lakas ng hiyaw mo ha. Tama na, ayaw ko na.
Kung may makarinig, baka isipin, nagagawa natin. Pasensya na. Yung tinapakan mong puntos, sobrang sensitive pala. Hindi ko napigilan. Bigla akong sumigaw. Ano nung pinagtatawa mo? Nakakatwa kasi, yung boss Fu na lagi, mayabang sa labas. Eh dito pala, ganito ka pala talaga. Kung ibebenta ko, ang chismis na to, malaki kaya kita ko. Subukan mo kung kaya mo. Naku, tama na yan. Nagbibiro lang ako. Ang seryoso mo naman. Pero sa totoo, kung susundin mo, ilang session pagagaling ka na. Ano nang nangyari sa iyo? Ang weird. Bigla akong naiinitan. Nararamdaman mo rin ba? Nag-init dito. Hindi naman pareho lang ang temperatura kanina pa. Loko ka ba? Chenmai, tulungan mo ako. Sobrang init na talaga. Naku, nakalimutan ko. Pagkatapos ng therapy, magkakaroon ng side effect. Fu Yanjing, huwag kang gagawa ng kalokohan. Naku Lola, mawawalan na ako ng dignidad. Yan Jane, anong nangyari sa labi mo? Ito, nagkasipon ka pa nito. Chenmai, bakit mo ako kinagat? Kung makakahalik ka nga sa akin, bakit hindi kita makagat? Pero ang init talaga ng pakiramdam ko. Ang sakit sa katawan. Ano ba nang magagawa ko? Wala akong magagawa. Huwag niyo nang pakialaman ang mga kabataan. Ay. Pero Maimay, kayo naman mga bata, dapat magpigil-pigil din ka. Hindi maganda yung bigla ang pagmamadali. Naranasan ko na yan dati. Sa mga bagay na ganito, dahan-dahan para tumagat. Tama, dahan-dahan lang. Unti-unti ang dapat. Sa totoo lang, hindi naman kami nagmamadali sa pag-aalaga ng bata. Ha? Mag-alaga ng bata? Tama. Ang pagbubuntis ay maganda. Ikaw at Yanji, hindi na kayo bata. Panahon na para magkaanak. Pero ang pagbubuntis ay mahirap din. Mas mainam kung magkambal na agad kayo. Ano? Kambal pa? Masama bang magkambal? Marami bang kambal? Ma, hindi mo alam ang uso ngayon. Ang mga tulad ni Maimay, nanood ng mga drama sa self, doon ay madalas triplet o higit pa. Kambal pa nga ay maliit. Sa paningin, Maimay, subukan mo. Quintuplets o higit pa. 8 pa. Malaki ang yaman ng Fu family. Kaya kakayanin natin mag-anak ng mag-anak. Sige. Mas marami, mas mabuti. Dapat marami talaga. Tama ba, Maymay? Ha? Basta masaya kayo. Masaya. Ano nang gagawin ko? Lola mo, mukhang nagkamali siya ng akala. Ikaw kasi nangangagat ng labi. Siyempre magkakamali sila. Eh ikaw, alainan, kasalanan mo to, kung hindi dahil sa'yo. Sige na nga, okay lang na magkamali sila. Nga pala, yung ipinapahanda ko, 100,000 na jacket. Handa na ba? Inatasan ko na, handa na lahat. Pero bakit mo ba kailangan? Ang dami mo, ng jacket. Para saan? Negosyo. May plano ako. Salamat. Nga pala, yung pagkalason kay Lola, dapat imbestigahan. Baka maulit pa. Huwag kang mag-alala, mahuhuli ko ang may sala. Sige, aalis na ako. Paalam. Boss View. Boss View. Boss View. Boss View. Boss View, yung tungkol sa babaeng tumulong sa'yo. May nalaman na ako, may clue na. Malapit na, malaman ang buong katotohanan. Huwag nang mag-imbestiga. Bakit? Alam ko na. Kung sino ang may pakana. 10,000 damit ang bilis na ipadala. Natapos na ang paghahati. Ang singsing na regalo ni Lola. Ang galing talaga. Lola, aking app, nakakuha ka ng 100,000 na damit sa loob lamang ng isang araw. Napakagaling mo talaga. Pero anak, bakit hindi ka umuwi kagabi? Ay, Lola, ako may sikreto ka yata, apo. Tingnan nga natin. Ikakasal ka na pala. Hindi po Lola.
Pakasal na peke lang. Ako at si Fu Yanjing. Nagkunwaring mag-asawa lang. Nagkasalubong lang kami. Sa daan, akala niya ako'y perpektong asawa. Binigyan pa ako ng 1-0. Ganun pala. Pagkakwento mo, mukhang mabuti, siyang lalaki. Kung maaari apo, bakit hindi niyo subukan na magkatuluyan? Ha, ay naku, pag-isipan muna yan. Lola, may kailangan ka ba dyan? Sabihin mo lang sa'kin. Ako po'y, gagawan ko ng paraan. Ay nalimutan ko, ang importante, yung mga damit at pagkain. Sa ngayon hindi na kailangan. Kagagaling lang, sa mabigat na labanan. Gusto ko, ay upgrade ang armas. Ano, Lola, gusto mo bang maghanap ako ng armas? Lola, anong gusto mong ipagawa sa akin? Machine gun, granada, rocket launcher. Lola, di maganda yan. Illegal itong mga to. Huwag kang masyadong brutal. Lola naman, gusto ko pa sanang makasama ka sa laban. Yung mga bagay na yan, di rin gagana sa ibang dimensyon. Lola, ano ba ang ibig mong sabihin? Lola, yung tinatawag na weapon upgrade. Sa totoo lang, sa loob ng mga armas, maglagay ng jade, o mga mamahaling bato. Ang mga ito, sa ibang dimensyon, nakakapag-imbak ng espiritual na enerhiya. Mas mabisa pa kaysa mga baril at kanyan. Lola, ano ito? X-ray vision to. Makatutulong sa iyo sa paghahanap ng mga jade. Apo kong mahal, ang pag-upgrade ng armas. Ipagkakatiwala ko sa iyo, 10 hanggang 8 tonelada. Kaya mo yan. CJ. X-ray vision. Eh di lahat ng bagay, di na maitatago sa akin. Una kong gagamitin to para maglibang. Wow, yung kapitbahay nagyayoga. O itong bata nag-aaral. Mukhang matalino. Ayos to. Hala. Hay itong lalaki. Naku. Nasusunog ang mata ko. Tingnan ko na lang isang beses pa. Aba. Ang pogi naman neto. 1, 2, 3, 4, 5. 8 pack na EBS. Teka mali. Parang pamilyar itong EBS na to. Ito. Ingat. Okay ka lang ba? Ako. Okay lang ako. Sa totoo lang, yung EBS nitong asawa kong mura, ayos din pala talaga. Anong tinitingnan mo? Ha? Bakit ka naman nandito na naman? May problema ba si Lola? Okay lang si Lola. Pumunta ako dito para imbitahin ka sa taunang Jade Convention. Nitong mga nakaraang taon, naghahanap ang Few Corporation ng Jade. Kaya sama ka sa akin. Jade Convention. Lanan. Nga, ito yung convention na tinatawag ding Jade Gambling. Isang pagpapasya, langit. Isang pagpapasya, impyerno. Kung magagamit ko ang X-ray vision na bigay ni Lola, makakahanap ako ng kayamanan. Mapapa-upgrade natin ang mga armas ni Lola. Sige, papayag ako. Sasama ako sa'yo. Ang dali mong pumayat. Syempre naman, tara na. Bilis, alis na tayo. Anak, ang Jade Convention ngayon ay napakahalaga para sa Fu Corporation. Kung mas magaling ka kay Fu Yanjing sa pagkilala ng Jade, malaking tulong ito para maging presidente ka ng Fu Corporation. Ha ha ha. Huwag kang mag-alala, Nay. Si Master mo ang eksperto sa Jade. Kaya niyang kilatisin ang tunay na Jade. Kapag kasama natin siya, parang may superpowers na ako. Bakit siya nandito? Wow. Wow, ito na ang Kyoto, taunang Jade Conference. Ang social naman. Ako na bahala dito. Huwag kang kabahan. Tingin-tingin lang tayo. CJ. Ito ang Fu Enterprises.
Si CEO Fu Yanjing ba yan? Sa bagay laging nasa abroad. Nagulat ako umuwi siya. At sasali pa sa Jade Conference. Bihira lang to ah. Sino yung kasama ni CEO Fu? Ang close nila. Asawa niya kaya? Imposible. Daw hindi siya mahilig sa babae. Single siya palagi. Ordinaryong babae. Di makalapit sa kanya. Paano siya? Biglang magpakasal. Di ko inakala. Sikat pala asawa kong to. Ang laki pala. May diba? Di ko akalain. Dadalhin ka ni Yanjing sa Jade Conference. Akala ko probinsyana ka lang. Marunong ka pala sa Jade. Ano ba ang ibig mong sabihin? Literal na ibig sabihin, ang Jade na ito ay napakamamahalin. Hindi ito basta-basta. Makakaabot ng mga taong probinsya na walang karanasan. Naiintindihan mo? Hoy, naiinis na ako. Hindi ko na mapipigilan. Ano naman kung probinsyana? Wala ba akong karapatan? Tita, kahit papaano, magkadugo tayo. Wala akong ginawang masama. Ba't ka naging masakit magsalita? At saka, maraming uri ng karanasan. Paano mo nasabing, wala akong alam? Hoy, ang daldal mo. Ang galing mong mambara. Hindi ko sinabing, tayo ay magkakamag-anak. Hindi kailangan ng pag-amin mo. Pagkatapos kong pakasalan si Maymay, siya'y magiging Fu na. Ako lang ang kailangang umamin, walang pakialaman. At isa pa, nakatatanda ka naman. Sana ay maging mahinahon ka, baka sabihin ng iba. Ang mga nakatatanda sa Fu ay walang modo at bastos. Ikaw, hoy, Yanjing ka. Ako'y bastos daw. Ikaw. Fu Yanjing. Tita mo pa naman si nanay ko. Grabe na ang sinabi mo. Totoo ang sinabi ko. Ikaw. Itong asawa, ang lakas makipag-away. Mas magaling pa sa akin. Pero, ito ba'y pagtatanggol sa asawa? Fu Yanjing, huwag kang masyadong komportable. Ngayon ay ang Jade Convention. Kung, ngayong araw na ito, hindi mo makukuha para sa Fu Corporation ang sapat na mga Jade, ano na lang ang gagawin mo? Personal kong usapin ito. Huwag mong pakialaman. Ang tigas pa ng mukha mo. Sakto. Si Minghui ay pipili rin ng Jade. Di ba't ang yabang mo? Sige. Matapang ka ba kayang makipagkumpitensya sa anak ko? Sigurado ka bang gustong magsimula ng away sa pamilyang Fu? Ang ibig sabihin ng nanay ko, maaari tayong magkaroon ng maayos na palitan. Tingnan mo ang kuya mo, bakit kailangan gawing pamilyang nag-aaway? Sa palagay ko naman, maganda ang mungkahi ni inay. Bakit hindi tayo? Subukang magkumpitensya? Mapapamura ka. Sa huli, mukhang pinagtataguan ka nila ng patibong. Alam ko. CJ, kung gusto mo talagang makipagkumpitensya, sasabayan ko kayo. Ayos. Usapang lalaki ito. Mamili tayo na 3 Jade para putulin. Ang may pinakamahalaga, Jade ang mananalo. Fu Yanjing, ngayong araw na ito, mapahiya ka sa harap ng lahat. Tingnan natin kung paano ka makakaharap bilang CEO ng Fu Corporation. Pagkatapos nito, Young Master Fu, 3 batong Jade ang napili na. HMM. Diyos ng paningin. Lahat ng 3 ay may Jade. Anong nangyayari? Hindi ordinaryong matanda ito. Mag-ingat ka. Lanan. Kuya, ang 3 pirasong Jade ko, napili ko na. Ngayon, ikaw naman ang pumili. Napili ko na. Ito. At ito. Ang aking asawa ay di lang gwapo. Magaling pa. 2 batong may Jade ang napili niya. Kaya pala nakikipagkumpitensya kay Fu Minghui. At Ako na ang pumili ng 3 bato. sigurado ka. CJ, ikaw na ang pumili. Anong alam ng probinsya nung istambay na yan sa pagpili ng mga batong Jade? Kaiya-hiya talaga. Kahit ang mga napili ng asawa ko ay parehong may Jade, para makahigit kay Fu Minghui, kailangan nating pumili ng mas mataas ang halaga. Pero, ang mga batong ito, lahat naman may Jade. Pero yung matanda, ang gaganda ng napili. Anong gagawin ko? Hindi natin siya matatalo nito. Siyempre. Nakakagulat, pareho ng Jade na ito. Sa pinili ng matandang lalaki, sayang lang, walang laman na Jade. Alam ko na. Anong kabadong ginagawa mo dyan? Pipili ka ba o hindi? Kapag di makapili, umamin ka na. Huwag magpanggap. Ano ba iyang pagmamadali mo? Pwede bang magmasid ng maayos? Desisyon ko na. Ito na pipiliin ko. Huwag kang mag-alala, panalo na tayo. Mukhang napakakumpiyansa mo ah. Siyempre naman, kung walang tiwala, para ka ng bulok na isda. Sige,
Sana pagdating ng oras, ganito ka pa rin kumpiyansa. Putulin na. Si boss po yan. Tatlong batong pinili ni boss, lahat may nakuhang jade. Kamusta na, mahal? Hindi kita binigo, di ba? Mas maganda. Madam Fu, marunong palang pumili ng batong-bato. Talagang nakakagulat. Oo nga, ang galing talaga ni Madam Fu. Magaling. May mata para sa mahalaga. Saludo ako sa'yo. Pero isa lang ito, swerteng-swerte lang. Anong ipagmamalaki mo? Ang anak ko. Mas magaling sa kanya. Naniniwala ako sa'yo, anak, yung tatlong batong ito na pinili mo, ang lalabas na halaga, mas mataas kaysa sa kanila, bilisan nyo ang pagputol. Ipagpatuloy ang pagputol. May jade. Nakita nyo ba? Isang pirasong jade lang, yan eh, ang anak ko. Makakahanap din yan. Ang galing mo. Ikaw. Pangalawang bato, may jade din. Bunso ni Fu, hindi lang dalawang bato, may jade. At saka, sa kalidad at laki nitong mga ito, kahit dalawa lang, katumbas na ng tatlong bato ni Mr. Fu. Mr. Fu, matatalo na kayo ah, narinig nyo ba? Natalo na kayo. Kuya, pasensya na, kuya. Salamat sa pagpapasindak. Ang ikatlong batong ito, di pa nahahati. Nagdiwang ng maaga. Hindi mo naman akala na panalo ka na. Para matalo ako, dapat sa ikatlong bato, walang lalabas na jade. Baka naman iniisip mo, na ang ikatlong bato ko, walang jade. Sino nagsabing itong bato? May jade talaga? Ikaw ba ang nag-utos? Sasangla ako. Sa ikatlong batong ito, walang halaga. Si Mr. Mo ang dakilang eksperto. Lahat ng jade na nahawakan niya, di mabilang, mahirap siyang lokohin, parang imposible. Pinagdudahan mo ba siya? Ano tawag dyan? Mahaba ang buhok. Maikli ang pangunawa. Inday, ang asin na kinain ko, mas marami pa sa bigas mo, lakas mo mangutya. Kung ganoon karaming asin, di ka man lang na ospital. Matibay ka pala, halos hindi mamatay-matay. Ikaw, Tama si Fu Minghui. Si Emma mo nga ay hari ng jade. Malamang talo na tayo sa laban na to. Huwag kang mag-alala, hindi tayo matatalo. Sila ang matatalo. Paghiwa ng Ipapakita ko na sa inyong lahat ang ikatlong batong ito. May jade ba talaga ngayong araw na ito? Ipapaubos ko ang laban. Mismong bibig mo. ipagpatuloy ang paghiwa. Opo, boss Fu. Ganyan talaga yan. Ano to? Paano ito nangyari? Ano? Pangatlong batong hiyas. Walang jade. Walang jade talaga. Ginoong mo, ito. Imposible to. Sigurado ako, meron dapat jade dito. Sabi ko na nga ba, itong pangatlong bato, basura lang pala. Mahal. Nanalo tayo. Paano mo nalaman? Walang silbi yun? Pinalitan ko ang mga magandang bato. Siyempre, basura na lang. Hindi to importante. Ang mahalaga, tayo ang nagwagi. Fu Minghui. Kahit may katulo, mga eksperto sa industriya, talo pa rin kayo. Talagang nakakagulat. Hindi. Hindi ako papayag. Gusto mong umatras? Sigurado ka bang tatakas? Direktor, nagkakamali po kayo. Hindi ako umaatres. Nakita ko lang, eksperto kayo sa jade. Kaya naisip ko, makipagpaligsahan. Kung sakaling, talagang mas magaling ka. Ako mismo ang magpapatalo. Paligsahan. Maganda ang salita. Pustahan pala. Sige, pumusta tayo. Kung may pustahan na, gawin nating mas malaki. Ano ang gusto mo? Madali lang. Kung manalo ulit kami sa laban na to, papaaminin ko si Fu Minghui at ng kanyang ina na publiko ka pumiling ng tapat na paumanhid. Sang-ayon ka ba? Handa ka bang pumusta? Yamang hindi maibaba ni Fu Yanjing ang mukha para mapahiya sila Fu Minghui. Ako na ang magiging masamang tao sa sitwasyong ito. Chen Mai, ano bang sinasabi mo? Pinahiya mo ako sa harap ng lahat para humingi ng tawad sa inyo. Ako ang tiyahin ni Yanjing.
Ikaw. Ano ba ang problema sa pagiging tiyahin? Dahil ba tiyahin ako? Pwedeng mambastos ng tao. Kayong nagsimula ng pustahan. Tanong ko lang, sasali ba kayo o hindi? Ayokong makipagtalo sa isang probinsyana na tulad mo, walang galang sa nakatatanda. Yan, Jing. Ito ba ang asawang pinakasalan mo? Siya. Tama naman si Maymay eh. Kung talagang may pustahan, dapat may parusa. Huwag kang dumada sa akin. Ang asawa mong ito, todo ang pagtatanggol sa asawa. Ano sa palagay nyo? Huwag kang mag-alala, Fu Xiao. Nandito ako. Hindi tayo matatalo. Sige, kuya. Kung gusto ni Mrs. ang pastahan, papagbigyan ko siya. Pero, may kondisyon ako. Anong kondisyon? Kung matatalo siya, dapat aminin niya sa publiko na siya isang mapagpanggap na hindi karapat-dapat sa pamilya Fu. Pakialamero ka masyado. CJ, pustahan na. Ipapahiya ko kayo na humingi ng tawad. Hoy, standby. Tingnan natin hanggang kailan magmamagaling yang batang yan. Marunong ba talaga siya sa Jade? Napili ko na. Talagang hindi nagtataka. Si Jimo bilang hari ng Jade, ang bilis niyang pumili ng batong Jade. Ang galing. Ang tunay na eksperto. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kumpiyansa. Ang batong ito'y tiyak na nagtataglay ng mamahaling jade. Kahit hindi pa nabubuksan, masasabi kong ang halaga nito ay umaabot sa milyon, 10 milyon pataas. Ano? Jade na nagkakahalaga ng milyon. Maituturing na hari ng mga Jade. Mingwei, yang istambay na yan. Siguradong matatalo. Parang naghahagis ng itlog sa bato. Siyempre siya ang talo. Ano? Hindi ka pa nakakapili ng bato? Sasabihin ko sa'yo, sa mga batong ito, meron namang jade. Pero kumpara sa pili ko, ang kanila'y mababa lang. Ang halaga, ginang. Talo ka na. Ang ingay mo. Ikaw. Tama si matanda. Sa mga batong ito, hindi tayo mananalo. Kung sakaling matalo man, okay lang. Nandito ako. Hindi sila magmamalabis. Protektado ang asawa. Mahal, ang galing. Hindi to biro. Naiintindihan ko, pero huwag kang mag-alala. Asawa mo ako. Hindi ako matatalo. Kailanman. Ito ang pipiliin ko. Ano? Talaga? Si Mrs. Fu ang pipili ng raw na batong iyon. Hindi ako nagkakamali. Basura lang yan. Walang halaga yan. Akala ko may kakayahan, si Mrs. Fu. Pero ngayon ko lang nalaman. Swerte lang pala. Siya noon. Hindi mapapantayan si old mo. Kahit basura kukunin mo. Nakakaawa ka naman. Baka naman, dahil sa laki ng batong iyan, ang pinili mo. Nakakakahiya. Nakakakahiya talaga. Wala kang pakialam. Hindi ako matatalo. Ilang dekada na ako sa Jade. Ngayon lang ako nakipagtalo sa isang batang babae. Tulad mo, sige na, hindi kita pagtatalunan para di ka mapahiya. Bakit ayaw mong makipagsapalaran? Kung ayaw mo, paano kita matatalo? Ang plastic ng pagkamabait mo. Hindi ko kailangan. Putulin na ang bato. Naniniwala ako kay Maymay. Putulin na. Oo, Pangulong Fu. Kuya Jing, mahilig kang magpalabis sa asawa. Ngayon papahiyaan kita. Tingnan natin kung paano ka makakalaban. Iyon ay Imperial Green. Imperial na berde. Naku po, Imperial na berde talaga ito. At ang laki pa na, napulot na Imperial na berde. Hindi ka panipaniwala. Oo nga, ganito kalaking imperial na berde. Ang halaga nito'y 10 milyon pataas. Daang milyon. Sa tingin ko, bilyon dapat ito. Mingwei. Ay. Talagang imperial na berde. Ilang dekada nang nagtatrabaho. Ngunit ngayon ko lang nakita, ganito kalaking imperial na berde. Napakagaling talaga. Sige na, ikot-ikutin mo na ang bato mo. Hindi na kailangan. Sa ganda ng imperial na berde mo, kahit 10 bato pa ang putulin ko, hindi ko yan matatapatan. Natalo ako. Buti na intindihan mo, matanda. Ngayong umamin ka na, hindi na kita papahirapan. Pero, ano ba ang sinasabi mo? Alamin mo, ako ang tiyahin ni Yanji. Tiyahin mo rin ako. Huwag kang magmaloko. Tiyahin na talaga ako. Dapat ay, tuparin ang usapan, panindigan ang pangako. Humingi ka ng tawad kay May... Yanjing, ito. Humihingi ako. Sige, humihingi ako ng tawad, paumanhin.
Si Miro naman, ay matapang na babae. Kayong mga ito, pinahiya ninyo siya sa harap ng lahat. Napakahirap nun, pero mas mabuti na rin, para hindi na siya manggulo pa sa hinaharap ng aabuso sa kapangyarihan. Inay, tama ang sinabi mo, pero pamilya tayong lahat, hindi kaya. Ano naman kung magkakapamilya? Kung talagang iniisip nila na iisa tayong pamilya, hindi sana nila pinahiya si Maymay. Ako naman ang masasabi. Tama ang ginawa ni Yanjing at Maymay. Baka maging problema ako sa pamilya nyo. Walang problema. Sa usaping ito, si Tiyahin talaga ang may kasalanan. Tama ang ginawa mo. Oo nga, si Maymay kasi, hindi lang bihasa sa medisina, marunong pa sa mga hiyas. Yanjing, pinakasalan mo si Maymay, napakalaking biyaya. Tama, Maymay, huwag kang mag-alala. Kapag ikinasal ka sa kaming pamilya ay, hindi ka pababayaan. Yanjing, ang kasal ninyo ni Maymay, kailangan ng ihanda. Naiintindihan mo ba? Nanay, ito. Ano ang to? Ikaw pa ng isang tunay na lalaki. Di ka nagmamadali. Hayaan mo pa ang babae ang magpakasal. Kaya nga, kailangan mong pakasalan si Maymay agad-agad. At dapat marangya ang kasal para malaman ng lahat. Si Maymay ay legal na asawa ng pamilya Fu. Sige na nga. Maghahanda ako. Totoo bang pinapakasal? Tayo ng magulang mo, anong gagawin natin? Magpakasal man o hindi. Mag-asawa na tayo sa huli. May pinagkaiba ba? Pareho ba yun? Ang pagiging mag-asawa natin. Pek-pek lang yun, para lang kay Lola. Kung magpakasal nga tayo, para tunay. Maliban na lang, Kung ano? kailangan dagdag bayad. Hindi. Anong pinagtatawa mo? Seryoso ako. Isipin mo, kung makikita ng maraming tao, ang pagpapakasal natin, paano na ako? Makakapag-asawa pa kaya? Lanan. Baka wala nang, magkakagusto pa sakit. Lugi ako nito. Lanan, ako bahala sa'yo. Ha? Anong sinabi mo? Sabi ko, di mo na kailangan ng iba dahil ikaw ay babae ni Fu Yanjing. Ako, ang sa'yo. Hindi mo kailangan ng ibang tao dahil ikaw na ang babae ni Fu Yanjing. Gusto kita. Hating gabi na, May, importante akong lakat. Matulog ka na maaga. Buti na lang. Muntik nang may mangyari. Pero, bakit hindi ako naiinis sa kanya? Sa halip para may kilig ako. Hindi kaya nagkakagusto ako? Chen Mei, huwag kang magbiro. Employer-employee lang. Kayo ni Fu Yanjing. Siya ang nagbabayad. Siya ang amo. Paano ka? Magkaka-feeling sa amo. Wala kang professional ethics. Hindi pwede to. Sakay na. Ihahatid kita. Huwag na. Ako na. Lang ang uwi. 20 panandang pandagdag kilometro ang layo ng bahay mo. Gabi na. Paano ka uwi? Maglalakad ka. Sakay na. Anong nangyari? Ah, seatbelt lang pala. Wala. Fu Yanjing. May sasabihin ako. Ano ang gusto mong sabihin? Ako. Huwag na lang. Baka nag-overthink lang ako. Diba, yung pagtaas ng budget sa kasal? Payag na ako. Seryoso ka sa pagdagdag ng budget? Bakit hindi? Ah, nga pala. Dati mo pa sana sinabi, di ba gusto mo, bumili ng maraming raw na jade, yung nakuha mong Imperial Green Jade, binili ko ng 1 bilyon. Una kong plano, ay direktang ibigay sa'yo, pero sabi mo, gusto mong bumili ng jade, kaya inatasan ko na, mamili para sa'yo, malapit nang matapos. Magkano? Yung Imperial Green na sinasabi mo, magkano na benta? 1 bilyon. Masyado bang mababa? Hindi. Nagulat lang ako, na kayang ibenta, ng ganyang halaga. 1 bilyon, hindi man lang nahawakan. Naubos na agad. Lola, para sa mahalagang plano ninyo, nagtrabaho ng husto ang apo niyo. Yung Imperial Green na yon, sa parehong, sukat at kalidad, ay klase 1, kaya mabebenta ng 1 bilyon, hindi nakakagulat. Pero, gusto kong malaman. Ano ba talaga ang plano mo? Wala naman akong ginagawa. Una maraming winter clothes, ngayon naman, maraming raw na jade, wala ka raw ginagawa, sa totoo lang. Pinaimbestigahan kita. Pangkaraniwan ka lang, walang kakaiba. Pero sa mga nangyayari na yon, hindi ka lang magaling na doktor. Expert pa sa jade. Ang hirap mong basahin.
Babae, labis kitang naintriga. Sino ako? Anong trabaho ko? Di mo ba pinasilip sa background ko? Sige na. Lahat tayo may sekretong itinatago. Kung ayaw mong sabihin, edi huwag. Nga, kahit na, ibulgar mo, sekretong ito, di ka rin maniniwala. Anong sinabi mo? Lahat may tinatagong sikreto. Ikaw, ano sikreto mo? Ang sikreto ko. Kanina mo pa sinasabi. Sundan nyo, sugatan siya, di makakalayo yan. Ay sige na nga, nagtatanong lang naman. Kung ayaw mong magsalita. Gabi na, uwi na tayo. Bunso, yung kay Chen Mai, kumpleto na sa background check. Yun lang? Opo, base sa investigasyon, si Chen Mai galing lang sa ordinaryong pamilya. Wala siyang kakaibang koneksyon. Isang hampas lupang totoo. Nang ahas sumalungat sa kin. Kung ganun, Chen Mai, hindi na ako magpapakumbaba. Salamat sa paghatid. Chen Mai, pwede kong sabihin ang sikretong ito. Dahil ang sikretong, ikaw ang sikreto ko. Sana may malaki talagang nangyari kung ayaw mo makaharap ng malaking problema. President Fu, yung pagkalason kay Lola, may mga nahalungkat na kami, may mga bagay ako, nais ko sanang personal ninyong tignan. CJ, pupunta na ako dyan. Sabi mo ang lihim mo ay ako. Ano ibig sabihin nun? Lanan, ako. Pasensya na, biglaan kasing may asikasuhin. Mauna na ako. CJ, asikasuhin mo muna yan. Paalam. Bye. Ano ba yan? Hindi naman pala tapos ang kwento. Ano yung lihim na ako mismo? Kami naman ang pakunwaring ikinasal. Hindi ko alam. Kumusta na kaya siya ngayon? Kamusta na Lola? Sapat na ba ang mga jade na Tama na. Apo ko, pasensya na sa abala. Naku Lola, ano pong sinasabi nyo? Hindi ba't pamilya ta? Ano man ang kailangan nyo? Sabihin nyo lang sakit. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige, wala na akong ibang hihilingin. Apo ko, sa lola mo, mahigpit ang labanan ngayon. Aalis muna ako ng ilang araw. Kapag may problema ka, humingi ka lang sakin. CJ, Lola, kaya mo yan. Pagtagumpayan mo para sa angkan natin. Magtagumpay ka para sa pamilya. Walang problema. Sabi nila umaasa sa anak na maging matagumpay. Bakit sa akin naging umaasa sa lola na maging matagumpay? Nakakatawa naman. Halo, Kumusta, Manugang? Fuming Hui. Bakit mo ako tinawagan? Tinawagan kita. Dahil may importante. Manugang. Lumabas tayo at mag-usap. Wala akong sasabihin sa'yo. Alam ko ang ilang sikreto mo. Sigurado ka bang ayaw mong pag-usapan? Ang mga bagay tungkol sa akin. Baka alam na ni Fuming Hui ang pakikipagpakasal ko kay Fu Yanji. Anong gusto mong pag-usapan? Ipapadala ko sa iyo ang address. Punta ka na lang diretso. Walang makakapigil sa pagkuha ko sa Po Corporation. Chen Mai. Lalo na ikaw. Kumusta? Ang kakaiba. Itong si Fu Yanji. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Sige na nga. Bigla akong niyaya ni Fuming Hui. Pagkakita mo sa mensahe, puntahan mo ako sa address na ito. Halika, mag-inuman tayo. Ginoong pangalawang anak, nandito na siya. Si ate ay mabilis talaga. Anong pakay mo sa akin? Ano ba, bilang hipag mo, nais kitang anyayahan sa videoke at mag-inuman. Ayaw mo ba nito? Halika ate.
Uminom tayo. Kung may sasabihin ka, ayaw kong uminom sa iyo. Pinagkagastusan kita na pumunta dito. Kahit isang baso ayaw mong inumin, wala tayong pag-uusapan. HMM. Ang lakas mo uminom, ate. Fu Minghui, alam mong mainit ang ulo ni Fu Yan. Ngayon pinagtripan mo ang asawa niya. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Kung tunay kang asawa ni Fu Yanjing, kahit 100 lakas ng loob, hindi kita gagalangin. Subalit ang totoo. Ikaw ba talaga? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi totoo. Asawa ni Fu Yanjing. Ang ibig mong sabihin ay, ang paglason sa lola mo ay malamang may kinalaman sa tiyahin mo at si Fu Minghui. Opo, Boss Fu, higit pa riyan, yung pag-atake sa inyo noon, may kinalaman din si Fu Minghui. Pero sa ngayon, meron lang tayong mga hinala. Kailangan pa ng masusing investigasyon para makasiguro. Imbestigahan kung sakaling sila talaga ang may kagagawa nito. Hindi ko sila palalampasin. CJ. Bigla akong niyaya ni Fu Minghui. Pumunta ka sa address na ito. Pagkabasa mo ng mensahe. Naku. Nasa peligro si Maymay. Fu Minghui, legal na mag-asawa kami ni Yanjing. Ayon sa batas, na tunay na ikinasal. Sinong nagsabing hindi ako ang asawa niya? Dati, hindi pa ako sigurado. Pero sa reaksyon mo ngayon, tama ang hinala ko. Niloko mo ako. Naku naman, Chen Mae, ang tanga-tanga, nadali ka agad sa bitad. Pag-isipan nga, si Fu Yanjing ay mayaman. Trilyonaryong CEO ng Fu Corporation. Ikaw naman. Isang ordinaryong babae, mula sa laylayan ng lipunan. Parang langit at lupa ang pagitan. Dagdag pa riyan, hindi siya interesado sa babae. Bakit niya pakakasalan ng tulad mo? Pekeng kasal lang kayo ni Fu Yanjing. Malaki ang bayad sa'yo, di ba? Wala kang pakialam. Gusto mo makipag-deal? Bibigyan kita ng pera. Pakakasal ka sa kanya. Bakit mo gustong makipaghiwalay? Ako, makikipaghiwalay ako sa kanya. Simple lang. Pagkatapos ikasal ni Fu Yanjing, lalo lang madadagdagan ang lugar niya sa puso ni Lola. Kailangan niyang makipaghiwalay. Para makuha ko ang mas maraming yaman ng Fu family. Pagpayag mong hiwalayan siya, pwedeng lagyan kahit anong halaga. Walang limitasyong halaga. Siyempre. Isa, dalawa, tatlo. Mababang uri talaga ang mababa. Gawamin sa pera ha. Nalagyan na. $999.99 milyon. Ikaw na babae, niloloko mo ako? Akala ko ba may pera ka? Nagpapanggap ka pa. Ayaw kong mag-aksaya ng oras. Walang takas. Kung hindi ka papayag ngayon, nahiwalayan si Fu Yanjing, gagawin kitang laruan. Sa oras na yun si Fu Yanjing, kusa ka ng hihiwalayan. Bitawan mo ako. Fu Minghui, sasabihin ko sa marunong ako lumaban. Kung sasaktan mo ako, lalaban ako ng buong lakas. Nahihilo na ako. Fu Minghui. Nilason mo ako. Ikaw. Fu Yanjing. Dali, pumunta ka rito. Kung hindi ka darating, mawawalan ka talaga ng asawa. Huwag kang mag-alala, aalagan kita. Sino ang may lakas ng loob humawak sa akin? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Fu Yanjing. Fu Minghui, ang aking babae ay ginagalaw mo pa. Gusto mo na talagang Ang babae mo, siya'y bayaran mo lang, para linlangin si Lola. Kung bayaran lang pala, bakit hindi ko pwedeng paglaruan? Gusto mo bang mamatay? Gusto mo? Gusto mo? Fu Yanjing, hindi ako naniniwalang pakakasalan mo siya. Huwag mo nang lokohin si Lola. CJ, ipapaalala ko sa'yo kung paano ko siya pakakasalan. Titignan mo ng buong buo. Dalhin na siya. Pamilya natin si Fu Minghui, nagmukha ka kanina, pero dahil kay Lola, hindi ko muna siya, maaaring gawaan ng aksyon. Pero huwag kang mag-alala, nalaman ko na, may kinalaman sila at ang ina niya, sa paglason kay Lola, hindi magtatagal yan. Siya ang naglason kay Lola.
Meron na tayong mga ebidensya, nagkakalap pa ng patunay. Ihatid na kita sa bahay. Esan, Tara. aakyat na muna ako. Magpahina ka ng maaga. Boss View. Maglagay ng security sa bahay ni Maymay para maprotektahan siya. At bilisan ang preparasyon sa kasal namin ni Maymay. Boss View, seryoso ba kayo? Napakakasalan si Elres Chen. Ang asawa ko ay si Chen Mei. CJ. Anak, anong nangyari sa'yo? Si Fu Yanjing na naman. Tuluyan na kaming nag-away. Ano? Ito. Anong kinakatakot mo? Hindi naman tayo mas mahina sa kanya. Ang magkaaway kami ay talagang mangyayari. At saka, nagpakasal sila ni Chen Mai na peke, ang panloloko kay Lola. Kapag nalaman ng lahat, tiyak na mawawalan siya ng tiwala kay Lola. At pati na rin sa buong Fu Group, mawawalan siya ng tiwala. Tiyak na mananalo tayo sa kanya. Hindi anak. Kakakuha ko lang ng balita. Si Fu Yanjing at Chen Mai, sa loob ng 3 araw, magpapakasal na. Magiging mag-asawa na sila. Anong sinabi mo? Kamusta? Ngayon ang kasal. Sigurado akong kinakabahan ka. Ako? Bakit ako kakabahan? Peking kasal lang naman ito. Para lang akong naglalaro. Hindi ako kinakabahan. Mabuti naman. Susunduin kita mamaya. Ngayon, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ang pinakamagandang bride. CJ. Bakit? President Fu, may ginagawa na si Fu Minhui. Sabi ko na nga ba, hindi makapagtimpi si Fu Minhui. Ebidensya ng pagkalason kay Lola. Kumusta ang investigasyon? Nakumpirma na halos, si Fu Minhui at ang kanyang ina ang may gawa. CJ. Fu Minhui, sariling kasalanan ang nagiging parusa. Pati si Lola gustong lasunin. President Fu, hindi pa alam ni Mrs. yung taong iniligtas niya noon. Ikaw pala yon. Itong bagay na ito, kailangan bang sabihin ng maaga? Huwag muna. Sa mismong kasalan, diretsong sasabihin ko. Ano bang pinakamasaya at pinakamagandang babaeng ikakasal? Pakitang tao lang ang kasal namin. Fu Yanjing. Medyo may punto rin siya. Lola, bakit ngayon ka lang dumating? Kumusta ang labanan? Maayos ba? Lahat ay maayos. Yung emperador, talagang natalo ni Lola. Nagpakamatay na. Mula ngayon, panatag na ang lahat. Mabait kong apo, maligayang bati, maligayang pagkasasawa. Naku Lola, alam mo naman, pakitang tao lang kasal namin ni Fu Yanjing. Nagbibiro ka na naman. Parang hindi naman. Narinig ko, ayaw ni Fu Yanjing sa babae. Kung peking kasal lang, para magpakunwari, bakit pa niya gagawin ng seryoso? At saka ano? Sabihin mo muna sa Lola, anong nararamdaman mo kay Fu Yanjing? Gusto mo ba siya? Ako? Fu Yanjing. Mabuti naman siya. Naku Lola. Pero sa puso ng apo mo, may iba ng tao. Yung taong iniligtas mo noon, pero kung sasabihin kong, ang taong iniligtas mo, si Fu Yanjing pala yun. Lola, ano nang ibig sabihin? Ang taong iniligtas ko noon. Si Fu Yanjing pala iyon. Hindi ito Tiyak iyan. Mahal kong apo. Kamakailan ay, nang masakop ang palasyo ng emperador, nakamit ko ang isang makapangyarihang bagay. Salamin ng panahon. Nakakita ako sa salamin ng panahon. Ang iyong kapalaran. Apo, nais kong malaman ng pag-ibig. Ginamit ko ang salamin ng panahon. Ang lalaking iyong iniligtas ay si Fu Yanjing. Ang magiging asawa mo ay siya rin. Kayo ay tunay na magkatakda. Perpektong magkapareha. Totoo ba ito? Si Fu Yanjing ba ay talagang para sa akin? Siyempre, mahal kong apo. Nakita ko rin sa salamin. Si Fu Yanjing ay nasa panganib. Mabigat na kapahamakan. Maymay. Lola, ano ito? Ano ang nangyari kay Fu Yanjing? Ito ang kanyang kapalaran. Ang panganib na ito. Ikaw lang ang makakaligtas. Ito ay gamot na pangligtas. Makakapagpagaling ito. Dalhin mo ito. Iligtas mo ang iyong minamahal. Fu Yanjing, hindi kita pababayaan. Pangalawang Ginoo, handa na ang lahat. Sige. Ayon sa plano ang lahat. Anak, talaga bang diretsahin si Fu Yanjing?
Tama. Ang pagkalason kay Lola, si Fu Yanjing ay nag-iimbestiga sa atin. Kapag nalaman ito, tayo ng nanay mo, paalisin sa angkan ng Fu. Kapag namatay si Fu Yanjing, wala nang problema. Pero, Wala nang pero. Nakipag-alyansa ako sa mga board member pagkamatay ni Fu Yanjing. Ako na ang magiging tagapagmana ng Fu Group, nag-iisang tagapagmana, at saka, hindi naman tayo bagito dito. eto, Huwag kang mag-alala, Nay. Sa pagkakataong ito, hindi tayo mabibigo. Si Fu Yanjing mamamatay talaga. President Fu, 10 minuto na lang, makakarating na sa bahay ni Mrs. Sa mahabang panahon kong pagsisilbi. Ngayon ko lang nakita, ang isang babae na nagpapasaya sa'yo ng ganito. Mukhang, tunay kang nagmamahal kay Mrs. Siyempre naman, asawa ko to eh. Sino pa ba? May. Fu Yanjing, bumaba ka. Anong sinabi mo? May aksidente kayong mangyayari. Bumaba ka na. Fu Yanjing. Fu Yanjing. Fu Yanjing. Boss Fu. Pulihin siya. Boss Fu, kapit lang po. Dadala na kita sa ospital. May. Narito ako. Fu Yanjing, narito ako. Ako, may sasabihin ako sa'yo. Hindi mo ba ako laging tinatanong? Kung ano ang sikreto? Ikaw, ano ang sikreto mo? Pwedeng malaman? Sa totoo lang, ang sikreto ko ay ikaw mismo. Noong unang beses kitang nakilala, nagustuhan na kita agad. Sa mga nagdaang taon, patuloy kita hinahanap ng matagal na panahon. Alam ko lahat. Ako rin, hinahanap rin kita. Pwede bang pakasalan mo ako? Gusto kong pakasalan ka. Fu Yanjing. Patay na si Fu Yanjing. Namatay si Fu Yanjing. Sigurado ka ba? Talagang totoo ito. Nakita ko ng sarili kong mata. Walang pagkakamali. Sige. Nay, namatay na si Fu Yanjing sa wakas. Tara, pumunta na tayo sa kasal ngayon din. Tara na. o sige. Anong nangyari kay Yanjing? Ang tagal na niya sa pagsundo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Siguro traffic. Kayo, tawagan nyo na siya agad. Naghihintay na ang mga tao. Masama kapag na-miss ang tamang oras. Huwag na tumawag. Hindi na darating si Fu Yanjing. Minghui, ano ibig sabihin ng sinabi mo? Ano nang hindi na darating si Yanjing? Ibig kong sabihin, ngayon ay kasal ni Yanjing, ang pinakamasayang araw niya, bilang nobyo. Kung hindi siya darating, paano ito magagawa? Minghui, ang biro mong ito, hindi naman nakakatawa. Huwag mo nang ulitin. Hindi ako nagbibiro. Hindi na talaga darating si Fu Yanjing. Dahil patay na siya. Ano nang sinabi mo? Patay na si Yanjing. Tama. Hind mo ba napanood ang balita? Kuya, nasa daan papunta sa kasal si Yanjing. Nang may aksidente, patay na siya. Ayaw kong maniwala. Maayos naman si Yanjing. Paano nangyari to? Kayong lahat, nagsisinungaling kayo. Naku ate. Nasa balita na ang kay Yanjing. Hindi mo ba nabasa? Wala na talaga siya. Wala kang magagawa rito. Paano nangyari to? Lola, bagamat patay na si Kuya, nasasaktan din ako. Ngunit ang korporasyong ito ay kailangan ng leader. Kaya ganito na lang, ako na ang hahalili kay Kuya bilang presidente ng Fu Corporation. Lola, pirmahan nyo na ang appointment. Pirmahan na po ni Lola ang posisyon. Anong ginagawa mo? Nagre-rebelde ka ba? Kakamatay lang ni Yanjing. Hindi pa man lamang lumamig, ikaw naman ay agad ng agaw ng posisyon bilang presidente. Tao ka pa ba? Fu Minghui, huwag mong isipin, hindi namin alam. Ang masamang hangarin mo, hindi ba't nasa hihintay ka lang ng sakuna? Nangyari na nga, nagmamadali ka na. Ang nangyari kay Yanjing, may kinalaman ka. Tigilan nyo ang kasinungalingan. Ngayong araw na ito, ang posisyon sa Fu Corporation ay mapapasa akin. Sumang-ayon man kayo o hindi. Sigurado ka bang makukuha mo ang posisyon sa Fu Corporation? Ganoon ka ba kasigurado na makukuha mo ang pwesto bilang presidente ng Fu Corporation? Fu Yanjing,
Hindi ka ba dapat patay na? Nadismaya ka na naman, hindi ako namatay. Huwag kang mamatay, Yanjing, nga pala. Yung buhay panumbalik na gamot ni Lola. Yanjing, hindi kita papatayin. Bakit ganito katagal? At wala pa ring senyales? Yanjing, huwag kang mamatay. Yanjing! Ma'am, si President Fu, wala nang tibok ang puso. Mukhang patay na talaga. Impossible to. Hindi ako lolokohin ni Lola. Hindi ba't ipinangako? Pakakasalan kita talaga? Yanjing, huwag kang Kung hindi ako magigising, paano kita mapapakasalan? And Refu. Gumaling lahat ng sugat ko. Paano mo ito nagawa? May malaking problema. President Fu, si Fu Minghui ay inaagaw ang posisyon niya. Isama natin siya. Hindi. Imposible. Patay ka na dapat. Imposibleng buhay ka pa. Sabihin mo sa lahat, sino ba ang nag-utos na patayin si President Fu? Siya ang may patona. Pakiusap, patawarin niyo ako. Siya ang nagpapatira sa akin na mabundol si President Fu. Si Fu Minghui pala ang nagpasugo para kitlin siya. Si Fu Minghui, hindi lang paulit-ulit na pagnanasang patayin ako, kundi naglason pa. Para pumatay kay Lola, ito na, ang patunay. Fu Minghui, ginaganahan kayo ni Lola, pero pinlano niyong patayin siya. Walang iya kayong mag-ina. Wakas na. Minghui, paano mo nagawa ito? Matandang walang kwenta. Nang ahas ka pang magtanong, bakit mo ginawa ito? Nakakatawa ka talaga. Mula nang mawala ang tatay ko, laging kinakampihan mo ang pamilya ni Fu Yanjing. Kami ng nanay ko ay pinabayaan. Kahit ang Fu Corporation na posisyon ng presidente ay para lang kay Fu Yanjing. Ako naman, parang anino lang ako na laging nakasunod kay Fu Yanjing. Tatay ko mismo ang nagpakamatay para sa kumpanya. Sabihin mo sa akin. Sabihin ninyo sa akin. Kung hindi ko gagawin ito, ano pa ang magagawa ko? Ito lang ang paraan para mabawi ang nararapat sa akin. Fu Yanjing, sa araw na ito hindi ka namatay. Ako ang talo. Pero hindi ako nagsisisi. Mali ka. Ano ang mali ko? Wala akong mali. Sabi mo paborito kami ni Lola, pero hindi totoo yan. Ito ang pagkakamali mo. Dahil si Lola ay hindi nagtatangi. Ang posisyon ko bilang presidente ng Fu Corporation ay pansamantala lang. Noon pa man ay desidido na siya na sayo ipapasa ang kumpanya. Yanjing, ang tito mo ay nagpakamatay para sa kumpanya. Malaking dagok ito kay Lola. Nais niyang ibigay ang Fu Corporation kay Minghui, pero bata pa siya. Ang tatay mo naman ay may sakit, kaya nagdesisyon si Lola na ikaw muna ang mamahala sa kumpanya. Yanjing, ay pangako mo sa akin. 3 taon lang. Pansamantala ka lang. Pagkatapos nito, ibabalik mo ang kumpanya kay Minghui. Pwede ba? Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Ang pag-uwi ko sa bansa, bukod sa pagdalaw kay Lola, may isa pang bagay, ang pagpasa ng posisyon bilang presidente ng Fu Corporation. Pero hindi ko inasahan na gagawin mo, isakripisyo si Lola, dahil sa pansariling interes. Ang laki ng pagkabigo ko sa'yo. Minghui, si Lola, ang may kasalanan. Imposible. Kayong lahat, nagsisinungaling kayo sa akin. Wala kayong katotohanan, di ba? Anak. Permado ni President Fu ang transfer documents ng korporasyon. Tingnan mo kung tunay o peke. Sa wakas na unawaan ko, ako ang nagkamali. Kunin niyo siya. Opo. Anak. Minghui. Yanjing. Nagkamali ba si Lola? Lola, wala po kayong mali. Naiintindihan ko po. Kung si Minghui man ay magbabago, ibabalik ko pa rin ang posisyong presidente sa kanya.
Sana ay maging mabuting tao. And review, ang mga ibang usapi ay tapos na. Ngayon naman, tungkol na sa atin. Ang ating usapan. Nakalimutan mo, dapat kasal tayo ngayon. Kahit na, naipahayag ko na, ang nararamdaman ko, gusto kong ulitin sa harap ng lahat. Chen Mei. Chen Mei. Papayag ka bang pakasal sa akin, maging tunay naging review? Siyempre. Gusto ko,